morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Panibagong araw na naman. Good news dahil may trabaho ulit ako. Ang bad news, 5 days lang. Dito pa rin as usual sa aking natrabahuan before. Anyway, ang kontrata ko pala dito, ginawang open, hindi close. Charis lang. Para daw, anytime, kapag needed nila dito ng substitute and prostitute, kumbaga ako na yung direct nilang i-hire. Nasanay na sila sa akin. So, alam din nila na wala pa akong trabaho. Yung leader dito sa village na to, sana magiging permanent work ko na to, pero sorry Mards. Ang cleaners pala dito, nakabakasyon. Kaya temporary lang din ako. Summer na dito sa Slovakia. Anyway, tapos na sana yung papasukan ng kindergarten. Pero nag-extend lang sila ng 1 week. Kaya yun, no choice sila. Ako yung kinuha nila. Thankful na rin ako. Wala pa akong trabaho eh. Naghahanap pa lang ako. Pero ending pala no, wala pa akong resuming nagawa. Marami nga nang sabi na sana daw magiging permanent work ko na ito. Pero sorry mga Mars, may nakauna na dito. No chance na para sa akin. Maghanap na lang ako. So habang wala pa, temporary lang ito. Inutusan pala ako ng principal na maglaba ng mga towel. As usual pa rin yung trabaho ko. May chika pala ako sa inyo. Kahapon, naglinis ako sa kantin. Yung dalawang na-assign sa kitchen, nakatingin sila sa akin. Yung isa, hindi nakatiis. Nilapitan niya ako. Ang napuna niya sa akin, bakit kailangan ko daw linisan pati yung chair ng mga bata? Sabi ko sa kanya, madumi. Sabi ko, marumi kasi yung, marumi ang chair, so kailangan kong linisan. Sabi niya, dapat, ano lang daw, kung saan daw yung mga leftover na pagkain, doon lang daw. Sabi ko, linisan na lang lahat. Hindi ko din siya naintindihan. Pero ang ibig niyang sabihin, wasting of time. Ang gusto kong i-explain yung side ko, mahaba pa yung oras ko. Linisin ko ng maigi dito hanggat maaari. Nahihirapan lang ako dito. Yung sa language, ang hirap intindihin. Tapos sa side ko, mahirap din i-explain dahil wala kang nakakaintindi kahit basic. May ipapakita ako sa inyo dito, yung kantin namin. Maganda. May ref. Saan ka pa may kape? Gusto ko sanang magkape. Kaso nga lang, andito. Ayan, di ba? Kompleto. Tapos yung hindi nila, ako na ang nakaubos. Huwag kayong maingay. Ayan, sabi ng principal, kung gusto ko daw uminom ng coffee or tea, feel at home na lang daw. Hala, dapat ilagay ko pala to yung... Ilagay ko na ba yung pagkain ko dito? Ayun na pala. Microwave. Hindi man ako marunong gumamit niyan. Then may coffee machine. Hindi din ako marunong gumamit niyan. Gusto ko sanang uminom ng coffee. Niyaya nila ako eh. Magkapi daw. Ayoko, nahiya man ako. Charis, ang kapal ng pagmumukha ko tayo, nahiya pa ako. O, itnan nyo dito. May candy sana. Kaso nga lang, hindi man ito nabuksan, kaya hindi ko na lang kinain. Kompleto yan sila. No wonder, cleaner dito dati. Mas marami pa yung oras niyang mag-cellphone kaysa maglinis. Alam niyo kung bakit? May privacy siya dito. Dahil dito, walang pakialam yung principal dahil iba din sila ng boss. Ang boss namin is yung leader dito mismo sa village na ito. Madaya sila sa oras. Instead na time para maglinis, walang nagawa. Iba pa rin tayong mga Filipino. Oras na magtrabaho, nakafocus tayo doon, pero hindi naman lahat. May iba din na kupal. Inuubos yung oras sa pakipag-chismisan. Kaya naubos ang oras ko dito sa kakalinis. I-check ko lang dito ang tubig ng mga bata. Meron pa. Ang kagandahan lang dito, konti lang yung lilinisan. Kaya gusto ko itong kindergarten na ito. Kapag summer po, ganito ang hitsura. Close yung window. Kasi masyadong mainit kapag naka-open yan. May teacher pala si Philip dito. Diyos ko, Lord. Masuffocate ako pag bumapasok ako dito sa room na ito. Nakalimutan niya siguro maglagay ng deodorant. Nangamoy onion na, ewan, hindi ko maintindihan. Ewan ko kung ba't hindi niya maamoy yung kanyang sarili. Teacher pa naman siya. Sinabihan ko si Vladimir kanina, baka nakalimutan lang mag-deodorant. Since the other day, first day ko dito, hanggang kahapon pa naman,
ganun pa rin yung amoy niya. Imposible. Ay, noong winter, hindi ko naamoy yun. Ngayong mainit, syempre pawisan yung kilikili. Nangamoy. Kapag pumapasok ako dito para maglinis, hindi na madruin yung aking mukha. Yan sinasabi na taste ganda. Ay, ang hirap kapag hindi aware sa hygiene, no? Kahit sa sarili na lang sana. Baka hindi niya nakilala yung deodorant. Tapos na po yung trabaho ko. Nagantay na lang ako magising yung mga bata. Tulog pa sila. Ang last kong gagawin dito, magtapo ng mga basura. Ayun, nakaprepare na. 2:15 in the afternoon dito sa Slovakia. Relax si Akits. May sip-sip dito, kaya nga lang, ang ibang boss, ayaw nilang maniwala. Si is to believe yan sila. Ganito, si ganyan. Wala. Kaya ito ang pinakagusto ko dito sa Slovakia. Wala silang pakialam kung anong gagawin mo. Lahat dito, anytime gumagamit ng cellphone, walang bawal. As long as tapusin mo yung trabaho mo, do whatever you want. Hindi pressured. Instruction na binigay nila na ito yung dapat mong gawin ha. Ganyan lang. Hindi sila strict. Basta makita lang nila na malinis, okay na yun. Chine-check nila kung marami bang alikabok. Ganyan ang sa atin, di ba? Iwan ko lang ha sa ibang company kung ganito din ba. Depende kasi kung ano yung trabahong pinasukan mo. Since na cleaner lang naman ako dito at saka temporary lang din. Alam nyo, ang room ng mga bata dito, hindi organized. Makompare ko sa room mga teacher dyan sa Pilipinas. Iba kasi tayo magtrabaho eh. Love natin ang ating work. Pero sa kanila dito, basta papasok lang, may sahod, okay na yan. Sa kanila lang, ginampanan lang nila yung trabaho nila. Kita nyo na, sir ko balintong yan. Hindi ko naman pwedeng i-arrange yan. Baka maghanap sila niyan. Lagot ako. Tapos hindi nila makita. One of the example yan. Sa mga Filipino pa yan, wala na. Arens, may mga sticker nakalagay. At may example pa akong ipakita sa inyo. Ayan, di ba? Nagkagubot na. Ito lang nilagyan nila ng level. Tignan nyo po, Yan ang ginagamit nila, mag-harvest ng yung ginagawang wheat flour. High-tech, no? Ganyan sila mag-harvest dito sa Slovakia. Hinunid na manual. Napaka-high-tech yung machine na ginamit nila, maganda yan sa palay, no? Dapat ganyan ang ginagamit sa atin, Mag-harvest ng palay. Effortless. Sana may ganyan tayo sa Pilipinas, no? Para hindi mahirapan yung farmers natin. Nagmamadali ako. Need ko pang gumawa ng frosting para sa aking cake. Nakapag-bake na ako kahapon. Buhay ina. Gagawin ang lahat para hindi makabili ng cake. Nagtanong si Vladimir sa akin, bibili kami ng cake. Sabi ko sa kanya, wag. Gagawa ako para ma-practice ang aking skills. Ito na po pala ang pinaghirapan kong cake. Mali-mali yung mga design. Tinanggal ko yung una. Dahil ang pangit man pagka flowers. Halata na tinanggal ko yung una. Ano ba yan? Palpak. Pero okay na yan. For the first time ko na itong na-perfect ang frosting. Proud ako sa sarili ko. Hindi pa to stable. Okay lang ba ang design? Pasensya na kayo ha. Yan lang ang kaya ko A few moments later. Nandito pala kami sa may event. Ang mga tao dito sa village lang naman. Kung saan kami nakatira. Hindi masyado matao. Ganito sila mag-celebrate. Na bongacious na. Tignan nyo po yung mga paninda nila. First time kong mag-attend dito sa village event daw. Yan ang kanilang stage. Temporary lang daw yan. Tapos may binibenta silang itcheboriche. Hindi ko maintindihan. Philip. Festival pa pala yan ang ibig sabihin. Then nag-preform sila. Hindi na magkasabay. Change costume na si Philip. Titas, bino kayo ilahang festival dito sa Slovakia. Parang namatayan na ng pusa. Cheers! Cheers! Dito na po ako sa bahay. Nauna ako dahil ang dami ko pang dapat gawin dito. Hindi pa tapos magluto. Bored ako doon. Hindi ko feel ang kanilang festival dito. Woo! Naalala ko tuloy yung Tuna Festival. Habang nakaupo ako doon kanina, nag-iisip din ako sa General Santos City. Nakaprepare na po lahat.
Para bukas ng umaga, ilagay na lang namin to sa labas. Ang pinakamahirap na part para sa akin, first time ko to, baranasan na may party dito sa bagong bahay namin. Sa akin lahat, tignan nyo. Hindi pa to tapos. Kailangan ko pa itong i-bake para bukas prepare. Magluluto pa pala ako ng yung bami. Ito ang gagamitin ko, Ito lang sana pansit. Pero naisip ko, baka kasi isipin nila, spaghetti. Na-inform ko kasi yung family ni Vladimir magluto ng bami. Tapos ipatry ko sa kanila. First time nila ito. May isang brother-in-law pala akong na-try na niya. Sabi niya sa akin, masarap daw. Ganito na lang kaya ako maglinis, hindi pa nakabihis. Tinamad na ako. Ang hirap talaga magluto na walang kasama. Ako pa magluto, ako pa maghugas. Diba? Saan ka pa? Tapos si Vladimir, tutulong lang siya kapag makita na niyang hindi ko na kaya. Yung mga sister-in-law ko, kapag may occasion, may katuwang naman sila. Yung parents nila, tapos yung mga kapatid nila, pwede silang humingi ng tulong. Sa akin, wala. Sariling kayod ko na lang ito. Hindi ko na nga alam kung anong unahin ko dito I-bake ko lang muna to. May cake pa nga akong naiwan sa ibabaw ito. Tapos, tinanggal ko, wala nang kumain ito. Ito ang hinihingi ni Philip at saka ni Alex. Para sa akin napaka-challenge. Party ng pamilya ni Vladimir dahil nga marami sila. Minsan naisip ko ba, bakit pa ako napunta sa malaking family? Ang daming bata. Imagine, 16 sila lahat. Sila brother-in-law, 6. And then, ang sister-in-laws ko, 5. Diba? Sobrang dami nila. Ewan ko kung ano ang magiging reaction nila sa... Gumawa ako ng pang-grill para bukas. Ginamit ko yung Filipino style na barbecue sauce. Let's see kung anong masasabi nila. Tapos itong bread gagamitin ko para bukas. Bukas magluto pa pala ako ng potato. Akala mo kung isang baryo talaga ang bisita ko The next day. 3 PM magsimula na yung aking birthday party. 18 years old na ako. Ito yung appetizer ko. Parang pizza ba? Binake ko to kahapon. Bahala na sila. Problema na nila kung ano masarap. Kamayin ko lang para mas masarap. Ready na po yung food namin. Ito yung bami at saka potato. Pinagsama ko na. And then, ito yung sausage, pork, and chicken. Ang barbecue stick, mamaya pa daw yun. Bisita na lang yung inaantay namin. Ewan ko na saan na sila. Prepare na kami disaster doon sa labas. Ewan ko ba bakit ngayong araw na ito nag-harvest. Ilabas ko na naman ito ulit. Pambihira naman talaga itong mga taong to Dalawang to, sobrang busy sa panunood. Philip ko! Nandito na pala yung mga bisita ko nasa labas. Hindi ako makaintindi ng lingwahe. Akong tagahugas. Pinabad trip ako dahil gusto ang cream ko. Nalatak. Yaku yem. Dumidikit ba? No, I'm not joking. Prosim? TC, beautiful. Yan. Naglaro. Ito na po yung aking birthday cake. Nag-block to me. Anong lasa nitong cake na ito? Palpak na nga yung dessert na ginawa ko. Pati pa naman ito. Parang awa mo na. Tama ba to? Bahala na. O diba? Ito na lang naiwan. Hindi ako nag-expect. Alam ko na kung paano gawin. Thank you, Lord. Kunting practice na lang. And ang dami nila doon sa bus. Pero nainis ako sa langaw. Disaster na po pagkatapos ng party. Sino maghugas niyan? Walang iba kundi kayo, ayos Ako lang pala. May katuwang ako dito. Walang iba yung dishwasher. Kung wala yan, paano na lang ang beauty ni Margie? Charis. Ang naubos na pagkain ay yung bami. Pero yung aming meat, ayun ang dami pang naiwan. Gustong-gusto nila yung bami. Yung sister-in-law ko nagtanong, ano ba daw yung ginamit ko? Siyempre, sinabi ko laway. Nagtanong pa nga sila kung ano yung oyster sauce. Pinakita ko. At sinabi nila, nakita na daw nila yung sa Kaufland at saka Tesco. Ewan ko kung bibili sila nun. Ikaw lahat ang gagawa. Walang tutulong sa iyo. Open ko na yung mga gift. Binigay nila sa akin. Did I open it? Did I open it? Okay. Joe's putting the weight up and jumps over. I'm the third lever. Here we come. I'm up the ladder. Under and then... Is that me? Does it push into an obby? Oh, it does. Gary, he's a good guy. Gary the chef. Oh, that's Gary. That's Gary. Nice, Gary. Ito ang pinakagusto ko kapag may sobre.
Worth it ang aking pagod. Excited ako kapag sobre eh. Akala ko card lang. Kuya! Kuya, ito tapos like... Saan ka pa, di ba? Kuya! Kuya, you need the one. Kuya, you need the one. Ang mga favorite ko. Chocolate ay, hindi ko na kailangan to. Ito made of eggs. No? Tinulong na nila. Then it's giant! Giant! Ano? Tinatanong din ako ni Vladimir about si Cash. Ito ang pinakagusto ko kapag birthday party. Oh, meron pa ko. $1,000! Wow! Hindi ko kung magkano yung narisin ko. That's wait a minute. 3, 4. Diyos ko, 500 ang aking naku. It's a chicken banana. Thank you, Lord. Hindi ko akalain na magbigay ng ganito kalaki yung brother-in-law ko.